So, hi guys! Good evening! I'm back with another POV. So, this time pag-uusapan natin itong komento ni Tita Rexy. Comment or message na rin ito sa lahat ng mga EDSinians na talaga namang ngayon ay nararamdaman natin ang lungkot dahil sa nangyaring desisyon ni Vianze na tuluyan na ngang itigil ang EDSI. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So this time, babasahin ko lamang po ang komento ni Tita Rexy na sa tingin ko ay makakatulong sa mga EDSinians, lalong-lalo na ngayon na talagang ang bigat-bigat ng nararamdaman. Yung iba umiiyak pa rin, yung iba inaaliw na lang yung sarili sa pagkakakanta, yung iba naman ay hindi makakain. Hopefully, kumain na kayo, minom na kayo ng tubig, inhale, exhale, tama na yung isang gabi at halos isang buong araw din na malungkot. So, alam ko naman na malungkot pa rin, lalong-lalo na sa mga fans talaga na, alam mo yun, sobrang panatiko, sobrang invested, sobrang napamahal sa EDSI, and knowing na mahinto or matigil ang EDSI is malaking kawalan yun for them, lalong-lalo na sa mga ginawa nilang happy pill ang EDSI talaga. Kumbaga, naging malaking bahagi na talaga ng buhay nila. So, andon yung lungkot, andon yung hindi pa rin makapaniwala, ano pa rin, kumbaga, yung iba pa nga andon pa yung magiging one-sided pa. So this time, I hope na itong komento or itong message ni Tita Rexy ay kahit papaano makakatulong sa ating lahat. Kasi alam ko naman na maraming naniniwala kay Tita Rexy. So I hope her message ay mararamdaman natin. So mostly kasi kapag ganito ang nangyayari, marami sa mga fans talaga mapapaisip, ay si sponsor A, si sponsor B, si sponsor C, sino kaya ang susuportahan niya ngayong hiwalay na ang EDSI? Makakalingap ido na lang kaya siya or makabiyansin na lang kaya siya? Kasi may mga sponsors talaga na magiging bias na lang kapag nabuwag ang tambalan or love team. Pero good thing kay Tita Rexy is malinaw na malinaw dyan na ang lawak-lawak ng pag-intindi niya sa mga bagay-bagay, and she also encourages na sa ating lahat na maging understanding. Anyways, ang dami ko nang sinasabi, babasahin na lang natin para mas maintindihan natin ang sinasabi niya. So, Rexy Pog, sabi niya, my dearest EDSinians, I know things feel different right now. Our hearts are heavy and it's tough seeing our favorites apart. Oh my God, English. But remember, they are adults growing into their own paths. Okay? Through support means cheering for them, not just together but also for their individual happiness and growth. Let's keep sending love to both of them. I'm so sorry, para akong grade 1 dito kasi maliliit yung let's keep sending love to both of them. They deserve our respect during the new chapter. Please, let's keep our fandoms in a positive place. Even though they aren't working together, let's focus on their crafts, not just for their love life. Keep shining for them. Treat them with kindness and not fuel toxicity. They are still the amazing people we choose to love and support. Let's be a mature fandom. Remember our mantra, #EDSI hanggang dulo. So you guys, kapag medyo naguluhan kayo sa pagbabasa ko kasi maliit siya and medyo naging malabo siya dyan sa paggagawa ko ng thumbnail, so you can iso-zoom nyo na lang and para mas maintindihan nyo pa lalo. Pero gusto lang niyang naintindihan man niya yung mga pinagdadaanan, yung mga nararamdaman nating lahat ngayon, pero gusto lang niyang ipaintindi na
let's just support them individually sa kanya-kanya nilang journey ngayon. Yes, kasi pare-parehas naman na silang kalingap ngayon. Si Beyonce ay bablog pa rin ni Kalingap Ido yan. Si Kalingap Ido, of course, manatiling kalingap yan no matter what happen. And tama naman si Tita Rexy na let's be a mature fandom. And hopefully, wala nang sisihan pa, wala nang dapat sisihin pa. Kasi wala naman ang magagawa kung sisisihin pa natin si Kalingap Ido or si Beyonce man, dahil maybe kailangan talaga nila dumaan sa ganitong phase ng life para mas ma-realize nila kung gaano nila kaimportante ang isa't isa. Time will tell, 'di ba? May mga ganong love story naman talaga after like ilang years na hindi kayo magkakasama, magkahiwalay, and then later on na-realize nyo na mahal nyo pa rin yung isa't isa. So hopefully, yun ang mangyayari sa kanilang dalawa, 'di ba? So, yes, kanino papanig, walang pinapanigan si Tita Rexy, support niya ang dalawa, maraming salamat, and hopefully sa lahat ng mga EDSI fans ay ganyan ang puso, ganyan ang klaseng suporta, malawak, ang pag-unawa, dahil tayong lahat syempre gusto natin magkatuluyan sila. Pero syempre naman, irespeto din natin yung nararamdaman ni Beyonce or ni Kalingap Ido kasi sila yung mismong nakakaramdam kung hindi pa talaga ang right time or hindi pa talaga ito yung oras para mas magiging sila, 'di ba? Hopefully after like ilang months or year, depende na lang, si Lord na lang ang bahala, si Lord na lang ang nakakaalam diyan. Pero kung malay natin, talagang pinagtagpo sila at hindi tinadhana, kailangan talaga nating tanggapin yon kahit masakit, mabigat. Sa una lang yan. Pero after like ilang months, siguro, hopefully, ay matatanggap na rin natin at makikita natin silang kanya-kanyang maganda ang career nila at masaya din sila kung sino man ang mga taong magiging bahagi na rin ng buhay nila. Hopefully sila pa din, but then kung meron man, of course, di ba? Bata pa si Beyonce. She's only 18, and of course si Kalingap Ido, he is just only 30. So, malamang magkakaroon sila ng mga mamahalin nila. So, hopefully, alam ko naman na yung respeto at pagmamahal, yung samahan nilang dalawa, yung kung ano mang meron sila, of course manatili yun. Yung friendship, meron, magiging malaking bahagi ang bawat isa sa kanila, sa buhay nila. 'Di ba? They're both blessing, 'di ba? Yun na lang yung isipin natin na naging malaking blessing si Kalingap Ido kay Beyonce and vice versa, naging malaking blessing din si Beyonce para kay Kalingap Ido. So hopefully, itong message na to ni Tita Rexy ay mararamdaman natin at mas maintindihan natin at let's see. 'Di ba? And hopefully din din si Kalingap Ido, makapagbigay din siya ng saloobin kung ano man ang mga nangyayari kasi somehow yung ibang NC fans ay talagang kailangan or gusto nila ng closure kung bakit biglaan naman kasi, 'di ba? Akala natin okay lang ang lahat pero sa loob-loob pala lalong-lalo na kay Beyonce is mabigat na for her. So I think yung decision ni Beyonce talaga is tama na. 'Di ba? Kasi tayo minsan mayroon tayong nagugustuhan, it takes time, umaasa tayo like parang sige baka after like ganun ganyan ma-appreciate. Pero like kung wala talaga, so it's time. And it's also okay, 'di ba? So, ayun, masakit pero kailangan nating tanggapin. Mahirap sa ngayon and kailangan nating irespeto yung nagiging desisyon nila para sa tambalan na ito. Para na rin siguro sa kanilang mga kasiyahan, kaligayahan sa mga susunod na araw. So, that's it! Maraming salamat sa inyong lahat and sa tingin nyo guys, anong masasabi nyo sa sinabi dyan Tita Rexy? So far naman, everything is okay and very positive and hopefully ma-adapt natin yung ganong klaseng suporta, no? Hopefully, na sana ay maalala natin na we used to be like super friendship. And hindi natin tatatakan si Kalingap Ido as negative, so on and so forth, and also Beyonce. So that's it. Bye-bye.